sa Panginoon ng mga nagmamahal sa Kanya? Amen. Lord, we love you. Thank you, Lord. Firm believer pa rin po ako na the more we know Christ, the more we fall in love in Him. And the more we fall in love with Him, the more He will reveal Himself to us. Amen? Paulit-ulit kasi sabi, firm believer po talaga ako niyan, na habang nakikilala natin si Lord, mas lalo natin siyang minamahal. At habang minamahal natin si Lord, lalo naman niyang isa-shower, ipapakilala yung sarili niya sa atin. Kaya this month po, ang tema natin is about the character of Christ. Ang hangarin natin, ang mithiin natin is, as we go through, day by day, week by week, ma-fall in love tayo kay Jesus. Sino dito ready na mas ma-fall in love pa kay Jesus? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Pwede po ba tayo tumayo? Tayo po'y makibukas sa ating aralin sa umaga pong ito, bago po tayo manalangin. Paki-flash na lang po ate, Angelo, sa Ephesians chapter 3. Chapter 3 verse 14 to 19. Yan, sa Tagalog na lang para sabay-sabay tayo. 14 to 19. Amen. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamagitan ng Kanyang Spirito ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hallelujah. Hayaan mo, aming Ama, na yung image of Christ na tinanim mo po sa amin mag-mature. Ito po'y lumago ng malagong malago, Panginoon. Hayaan mo, O Father, that in every day of our walk, maging real sa bawat araw ang Panginoong Yesus. Maging tunay, kagaya po nasasabi ng isang mga awit, taste and see that the Lord is good. Makita nawa namin, malasahan nawa namin ang goodness mo sa bawat araw, Panginoon. And as we study your word, may we fall in love with you more. May we know you more. More and more. More and more, O God. Na ito po'y magiging reality na talaga sa aming mga buhay. Na hindi na kami hihinga, hindi na po kami hihiga, tatayo nang hindi nagpapasalamat sa iyo. Na hindi na po namin gagawin yung mga bagay nang hindi dahil sa pag-ibig mo. Marami po salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo po ng pumapalakpak sa Diyos. Hallelujah. How to know Christ like never before. Ito po ang ating susubukang alamin. Paano po makilala ang Panginoong Yesus na higit pa sa pagkakilala natin sa Kanya. It is really a journey na makilala natin ang Panginoon at dapat yung growth natin hindi nag-i-stop dun sa kung paano lang natin siya nakilala. Dapat mas nagiging real siya sa bawat araw. Kumbaga, nung natagpuan natin si Jesus, para siyang blank puzzle. As if, blank puzzle. Binigyan ka ng mga pieces, kailangan mo siya ngayong buuin sa buhay mo. Jesus is with you. He is in you. He's with you. He will be forever with you. Pero kailangan mo siya makilala personally. Can we look inside us right now? Gaano kabuo si Jesus sa'yo ngayon? Gaano ka-real si Jesus sa buhay mo ngayon? Ilang puzzle na yung nabuo? Kompleto na ba si Jesus sa buhay mo?
Yun ang ating tatangkaing alamin sa oras na ito. Sapagkat Jesus longs to know you more. Yun ang katotohanan. To be with you. Gustong-gusto kanyang kasama lagi. No? Gusto rin niya na maging totoo siya sa buhay mo. Kaya pag-aral natin ngayon, how to know Christ like never before, to be loved is to be known. Sinong familiar sa phrase na ito? To be loved is to be known. Show of hands lang. Taas kamay kung sino familiar. To be loved is to be known. Sa Tagalog, pag kilala ka ng isang tao, doon mo malalaman na mahal ka niya. Yan yun eh. Pero sobrang sweet, sobrang short and sweet nung kataga na to. Yung saying na to be loved is to be known, it suggests true love. It involves deep understanding and acceptance for another person, including yung flaws nila, vulnerabilities nila. It means being seen. Meron pa nga to be seen, to be loved is to be seen. Yan. Okay? To be seen, to be heard, and understood by someone who accepts you for who you are, not just surface level. This concept highlights that love is more than just affection. It requires genuine connection built on knowledge and appreciation of other person's whole self. No? Ibig sabihin daw ng to be loved is to be known is yung maliliit na bagay tungkol sa taong iyong minamahal, alam mo. Yung maliliit na bagay, yung details sa buhay ng isang taong minamahal mo, hindi mo nakakalimutan. No? Ano po to? Sa panahon ngayon sa mga kabataan, sobrang, nila to, kinikip nila to. Yung to be loved is to be known. Because itong generation natin is makakalimutin. If ang isang tao hindi nakakalimutan yung small details tungkol sa'yo, yung paboritong pagkain, maybe yung allergies mo, or yung mga bagay na gusto mong puntahan, or mga bagay na kahinaan mo, it is being loved daw. Do you agree? Do you agree? It is. To be loved is to be known. Ibig sabihin daw nito, yung maliliit na bagay tungkol sa buhay mo, hindi nakakalimutan ng taong to, mararamdaman mo yung love. Kunyari, niregaluhan mo siya ng nakalimutan mo na sobrang busy, anniversary nyo pala, niregaluhan mo siya. At yung iniregalo mo pa sa kanya is yun yung inaawit na niya sa'yo ng matagal na. O kunyari, yung Mango Bravo ng Contis, for example lang, di ba, paano mo nalaman na favorite ko to? Di ba sinabi mo sa akin nung nakaraan? Kaya ito niregalo ko sa'yo. Small things, it means love. Kaya, tutukuyin natin ngayon kung paano bang makilala pa si Jesus deeply. Are you ready? Yan. Hindi lang surface level. Yung small details, yung micro, hindi lang macro, tungkol kay Jesus, is subukan nating alamin. Kaya sa oras na ito ang ating pag-aaralan, 3 bagay lang. What does it mean to know Christ deeply? Why do we need to know Christ deeply? And how to know Christ deeply? So ano nga bang ibig sabihin na makilala si Jesus ng malaliman? It means, hindi ka lang naniniwala sa Kanya, pero nagtitiwala ka rin sa Kanya. Tingnan sa next slide yan. No? Ibig sabihin yan, hindi ka lang naniniwala sa Kanya, nagtitiwala ka rin sa Kanya. Kasi sa panahon ngayon, yung believing or yung paniniwala, bumababaw na ng bumababaw. Halimbawa, sinabi ng nanay sa kanyang anak, anak, bibilhan kita niya sa susunod. Yung anak mo, tandaan niya yon kung kailan mo siya bibilhan sa susunod. No? Dahil hindi natutupad, yung believing parang nawawalan na ng essence. Pero, pakinggan niyo ako. Pag pinag-usapan naman natin yung nagtitiwala ka sa Kanya, ibang level yon, di ba? Hindi ka lang naniniwala sa Kanya, pero nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya, pinagkakatiwala mo na rin sa Kanya yung buhay mo. For example, naniniwala ba kayo, marunong mag-drive si pastor? Hindi mag-drive tayo. Pag sumakay kayo sa akin, tapos komportable kayo, nakatulog kayo habang nagdadrive ako, nagtitiwala kayo sa akin. Pero, kung umangkas kayo, halimbawa motor, umangkas kayo sa akin, aba nakamotor, lagi kang kabado, or maybe sa kotse, lagi kang kabado. Ano ba yan? Sasabit na. Naniniwala ka lang na meron akong driver's license pero di ka nagtitiwala sa akin. So, ang ibig sabihin po ng to know Christ deeply,
Hindi ka lang naniniwala sa Kanya. Hindi mo lang pinagkakalandakan na naniniwala ako sa iyo, Panginoon. It includes pagtitiwala ng buhay mo sa Kanya. Ito pong ibig sabihin ng to know Christ deeply. It means falling deeply in love with Him. Sa sobrang pagmamahal mo sa Kanya, nagiging totoo na talaga siya sa buhay mo. Nagiging reality mo na siya sa buhay mo sa bawat araw. Because Jesus is not just an animated person. He is a person that longs for your love. No? He is a spiritual being. Hindi natin siya nakikita, but He is true. To fall in love with Him means nalalasahan mo na yung goodness niya. Nararamdaman mo na yung presence niya, tumataas na yung balahibo mo, parang niyayakap ka niya. Is this a reality in your life, mga kapatid? Tunay ba na sa bawat araw, nag-fall in love deeply ka kay Jesus? Nakikilala mo siya sa iba't ibang level? Yun po kasi ibig sabihin ng to know Him deeply. It also means to know Him or to experience Him personally. Paano mo siya naranasan sa buhay mo? May mga patotoo ka ba na tinulungan ka ng Panginoon? Na-acknowledge mo ba siya sa paghihirap mo at niligtas ka niya or tinulungan ka niya? It means to have a personal account or testimony or patotoo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay mo. It means knowing Him in a deeper level. Knowing Him on a deeper level means going up dun sa top 10% lang ng mga Kristiyano sa mundong ito. Because karamihan po na nagsasabi or nagpo-proclaim na sila yung mga Kristiyano knows Jesus on a surface level only. Kilala lang si Jesus kung paano siyang shinare ng mga tao. Kung paano lang niya napapanood sa online, sa Facebook, sa YouTube. Wala silang personal connection or deeper level ng understanding kay Jesus. Kaya, mga mahal ko kapatid, it's about time no, na makilala natin si Jesus deeply. Maging totoo siya sa buhay natin. Sapagkat siya'y totoo. Amen? So dito, may isa nag-viral na post. Ang dami nag-share nito. Nakita ko iba rin sa atin nag-share dito. May path na I believe in God. Tingnan natin yan sa next. Meron ding path that I obey God. Mga mahal ko kapatid, saan ka dyan? Because yung nasa kaliwa ko, I believe in God, yan po yung mga tao lang na know God or know Jesus in a surface level. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Yan po yung mga sinasabi, no? Nakikilala ko naman si Jesus, tumatawag naman ako kay Jesus, nagsisimba rin naman ako. Yan po yun, yung nasa kaliwa ko. Ang daming dumadaan dyan. I believe in God. But to obey God, it means you know Him on a deeper level. You obey Him because you love Him. You love Him because you know Him. And you know na pagka nagkasala ka, masasaktan siya. Malulungkot siya. No? He is a person. Kaya, you know, may damdamin si Lord. Hindi mo gagawin yung mga bagay na ikalulungkot niya. Yun yung dahilan kaya mo siya ino-obey kasi kilala mo siya. It is really crucial, mga mahal ko kapatid, na makilala natin ang Panginoon Jesus deeply. So, bakit nga ba natin kailangan pa makilala si Jesus deeply? Tulungan nyo lang ako magbukas dito no, sa Tagalog. Una po, His sheep knows and follows His voice. Tingnan nasa Tagalog po yan. John 10, 4-5. Sa English po niyan, ayan, nabuksan na pala agad. Thank you po. 4-5. John 10, verse 4-5. John 10. Okay. Baka 14. 14 pala to kasi yung... Ayan, yan pala. Okay. Thank you. Okay. Kapag 45. Kapag nailabas na, siya'y nanguna sa kanila at sumusunod naman ang ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Yan po, no? Kailangan po nating makilala si Jesus deeply sapagkat yung mga tunay na tupa ni Jesus, familiar sila sa tinig ni Jesus. Alam nila yung tinig ni Jesus at hindi lang alam. Tignan nyo ito mabuti.
Nangunas sa kanila, sumusunod naman ng mga ito sapagkat kilala nila kanyang tinig. Hindi lang nila alam ang kanyang boses, sinusunod din nila ang kanyang boses. Ang mga tunay na tupa ng Panginoong Hesus, kilala niya yung boses ng kanyang pastol. Anong mangyayari sa isang tupa kung hindi niya alam or kilala yung boses ng kanyang pastol? Susunod siya sa kung kani-kanino lang. Susunod siya sa kung kani-kanino lang. Maliligaw siya, pwede siyang kuwain ng iba. Halimbawa, for example lang, si Bella, ilapag niyo dyan, tapos tawagin. For example, edi, susunod siya sa ibang yung aso po namin yun dati, no? Na nakakala Pastor JB. Susunod siya, pagka sumunod siya sa hindi niya owner, edi, itatakas na siya ni Kuya JJ sa binangonan na. Di ba? Kukuhain na siya ng iba. That's just an example. Kaya sinasabi ng mga nanay sa kanilang mga anak, especially mga toddlers, wag kang makipag-usap sa di mo kilala. Ginagawa niyo po ba yan? Do not talk to strangers. Kasi, pwede ka nilang kidnapin. Di ba? Ganun nangyari. Operang ka nila ng ice cream. It is really important na kung tayo ay tupa ng Panginoong Hesus, kilala dapat natin yung boses niya. Kasi liligawin tayo ng mundo. Maraming advice sa mundo na kala natin totoo at tama, pero yung pala taliwas sa boses, sa tinig ng Panginoong Hesus. Tingnan sa verse 5. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kaya tayo mga mahal ko kapatid, kung tayo mga tunay na tupa ng Panginoong Hesus, makikinig lamang tayo sa Kanya. At para mapakinggan ang tinig ng Panginoong Hesus, there needs to be a level of intimacy. Pag sinabing intimacy, ito dapat yung lapit na lapit kayo. Yung hininga ng Panginoon, hininga mo rin. Alam mo yung tibok ng puso niya. Hindi naman ito hinahanap agad sa lahat. Pero habang lumalalim tayo sa pagiging Kristiyano, kailangan lumalalim din yung intimacy level natin sa Panginoong Hesus. That's the only time na makikilala natin ang tinig ng Panginoong Hesus at masusunod natin ang kanyang good and perfect will. Secondly, kailangan po nating makilala ang Panginoong Hesus ng malaliman sapagkat yung kayamanan at pag-ibig ng Panginoong Hesus ay hindi nauubos. Hindi nasasagad. Kahit basahin mo ang Bible, cover to cover, your whole lifetime, hindi mo pa rin masasaid ang persona ng Panginoong Hesus because He Himself is the center of the Bible. Bago pa man siya ipanganak, nandito na, sa mundong ito, nandito na si Jesus. No? He is the better Abel. He is the better Adam. No? Siya yung tupa na hinandog ni Abraham, no, doon sa bundok ng Moriah. Siya yung tumulong kay Josue na makubkob yung Jericho at finally maangkin nila yung lupang pangako, yung Kanaan. Yung riches and love ni Jesus is boundless. Hindi mo masasagad. Hindi mo masasaid. Pero sa sobrang ganda, sa sobrang lalim ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, karamihan sa atin ayaw nang tumapak. Ayaw nang mag-swimming. Ayaw nang lumublob. Tayo po ba ay natatakot? Alam niyo po ba ang ginagawa ng mga Kristiyano? Nakita nila yung ganda ng Panginoong Hesus. Nakita nila yung pangako ng Panginoong Hesus. Na anak, gusto kong makilala mo pa ako. Abide in my love. Sabi ni Jesus sa John chapter 15. Pero alam nyo ginawa ng mga Kristiyano? Tumapak. Dito na, nagtampisaw. Uy, ang saya, maligo. Pero ang ganda ng siswimmingan mo, pwede kang sumabay sa flow, ma-enjoy mo yung lalim, yung lamig ng tubig, pero ang ginagawa mo, hanggang ankle ka lang. Hanggang ankle lang tayo. Hindi po tayo willing mag-deep dive sa pag-ibig, sa knowledge ng Panginoong Hesus. Are we scared? Sabi ng kanyang salita, Ephesians chapter 5, makikibukas po muli. 18 to 19, 3, 5, tapos 18 to 19 din. Doon muna tayo, sige, okay na yan. And, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos.
Mga mahal kong kapatid, once na maranasan po natin, matikman po natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, hindi pwedeng the same person ka pa rin. Hindi pwedeng lalakad ka pa rin sa dati mong nilalakaran. Para ka nabuhusan ng mainit na may malamig na tubig, hindi ka na pwedeng lumakad sa dati mong pagkatao. Isipin mo, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus ay kagaya ng isang tren. Pag nasagasaan ka ba ng tren, ganito pa rin itsura mo, durog ka. Mga mahal ko kapatid, ganun pa ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hindi pwedeng ikaw pa rin yung the same person that you are. And habang lumalalim ka ng lumalalim sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, you are protected in any parts of your life. Amen? Because kung ikaw ay nasa gitna ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang sinasabi na kanyang salita, ang kanyang pag-ibig ay higit na mas malawak kaysa kalawakan, higit na mas mataas kaysa kalangitan, at higit na mas malalim kaysa kalaliman or karagatan. Kung ikaw ay nasa gitna, ikaw ay protektado. Wala nang bagyong darating sa buhay mo na ikayuyugyug mo, ikatutumba mo. Kaya nga sinabi sa Psalm 91, silang nananangan or silang kumakanlong sa lilim ng kanyang pakpak, no? Ay mananahan sa kanyang presensya. Pagka umusog pa tayo ng umusog, sabi doon, bumuwal man ng 1,000 sa iyong kanan, o bumuwal man ng 10,000 sa iyong kaliwa, wala kang katatakutan sapagkat ikaw ay nasa kanyang kumbaga kanlungan. Yung po ang ibig sabihin na makilala ang Panginoong Hesus deeply. You are secured eternally because you know that all things work together for good of those who love God, who love Him. Tandaan niyo po yun. For good of those who love God. Bago po natin tanungin if all things work together for our good, tanungin mo natin ang ating sarili, do I really love God? Because if yes, you really love God, all things will work together for your good. Wala na mangyari sa buhay mo na hindi pinahintulot ng Panginoong Hesus, na hindi pinirmahan ng Diyos. Kung pinirmahan niya ng Diyos, para yan sa ikabubuti mo. Kung niyaan ng Diyos na mangyari yan, kagaya ni Job, meron siyang napakabuti at magandang plano para sa'yo na hindi mo nalalaman, ni sa hinagap, hindi mo naisip. Kaya mga mahal ko kapatid, know Him deeply because His riches and love is boundless. It is endless. It is bottomless. Hindi mo masasaid. Tatanda ka, hinahanap mo pa rin ang Panginoong Hesus. Uugod-ugod ka na, gusto mo pa rin magpuri sa Panginoong Hesus. Once na matikman mo ang kanyang pag-ibig. Ito ay sobrang potent, sobrang totoo. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Thirdly, our life is hidden with Christ. Colossians 3:3-4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang ganda po, gusto ko lang banggitin dito yung pagkakasabi sa English. For you have died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Si Kristo ang inyong buhay, kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya na nakakahati sa kanyang kaliwalatian. We need to know Christ deeply because our life is with Him. Our true life is with Him. Our life is not in this earth. Kailangan mo siyang kilalanin mabuti. Kailangan mo siyang mahalin pa ng mahalin sapagkat yung tunay mong buhay nakatago kay Jesus. And as I see it, mga mahal ko kapatid, itong buhay na to, iniingatan ni Jesus. Iniingatan ni Jesus itong buhay na to. Itong promises, itong treasures na to, iingatan ko to para to sa anak ko. Ganun. Para to sa kanya na nagtiwala sa akin. Nilaan yung buhay niya para sa akin. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya in due time, pag si Jesus ay na-reveal na, wala na tayo sa katawan na to. Bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Bibigyan niya tayo ng eternal life. Itong buhay na to, itong bagong katawan na to, itong eternal life na to, pwede na nating makasama ang Panginoong Jesus. Isipin niyo to, mga mahal ko kapatid. Your greatest treasure is with Christ. Isipin niyo yan mabuti. Isipin niyo yan.
Bakit natin siya hindi kikilalanin? Yung greatest treasure mo nasa Kanya. Sabi sa Matthew chapter 6, higit bang mahalaga ang pagkain kaysa katawan? Higit bang mahalaga ang mga bagay sa mundong ito kaysa sarili mong buhay? Higit bang mahalaga ang katawan? Ang katawan kaysa daramitin? Sabi pala sa Matthew chapter 6. Hindi ba't higit na mahalaga ang buhay? Ano bang pinakamahalaga sa atin? Buhay ang pinakamahalaga sa atin, sa totoo lang, hindi yung kayang bilhin ng pera. Lahat ng kayang bilhin ng pera, pag nawala, kaya pang i-build up ulit. Yung mga nasunog, mga mahal ko kapatid, kaya pa rin niyang ma-build up ulit. Pero pag nawala ang buhay, anong ipapalit mo sa buhay na nawala? Wala nang maipapalit sa buhay na nawala. At itong mabuting balita, yung buhay mo, yung tunay mong buhay na kay Jesus. Palakpakan naman natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Naiisip ko mga kapatid na nung umalis si Jesus, meron siyang bilin. Ang bilin niya, carry your own cross. Deny yourself every day and follow me. Naisip ko, sa pag-alis ni Jesus, meron siyang iniwan sa ating gagawin. Meron siyang task na gagawin natin. Nandiyan din yung Great Commission. Di ba? Preach Christ. No? Unto the ends of the earth. And for that, minsan, napipressure tayo na, Lord, bakit ka merong pinapagawa sa akin? Ba't merong kang bilin sa akin? Pero alam niyo po ba? Si Jesus, sobrang kaibig-ibig. Kasi habang may iniwan siya sa ating task, meron din pala siyang task na ginagawa niya sa langit. Sabi niya, anak ko, ingatan mo yung cross ko ha. Pasanin mo yan araw-araw. Presensya ko yan. Testimony ko yan. Para sa'yo. Yan yung sacrifice ko. Pasanin mo yan araw-araw. Pero si Jesus, alam niyo ginawa niya? Anak, habang iniingatan mo yung cross ko, ako mag-iingat sa buhay mo. Hallelujah! I'm really amazed sa ginagawa ng Panginoong Yesus. No? Na habang ginagawa natin yung part natin dito sa earth, siya hindi nag-fail. Iniingatan niya yung buhay na para sa atin doon sa langit. Excited na siya na makasama tayo doon sa langit. And sa totoo lang, bilang isang responsable at maibigin na Panginoon, hinahanda niya rin yung tirahan natin. Di ba, ganyan yung mga mabubuting magulang, pag alam na uuwi yung anak, ready, magluluto ng pagkain, ready yung papalitan niyan lahat. Ganyan sa amin ganyan sa Batangas. No, pagka uuwi doon or pagdating doon, ready na muna lahat papalitan ng kobre kama. Minsan sila mamalayan, nagdadala pa ng mga kobre kama, ng mga punda. Nire-ready po talaga lahat. Dahil po mahal tayo ng Panginoong Yesus. Hindi po ba deserve na mas kilalanin pa natin siya ng mas malalim? Hindi po ba niya deserve na isaturate natin yung buhay natin sa Kanya? Jesus holds eternal life. John 17 verse 3. Sapagkat ito po ang buhay na walang hanggan. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito po ang eternal life. And Jesus holds eternal life. Actually, mga kapatid, everything is made by Jesus, for Jesus, for His glory alone. Nasa ano yan John chapter 1, tignan nga natin. Sige, diyan lang yan. Ayan. Nilikha sa verse 3. Nilikha lahat ng bagay sa pamagitan niya, sa pamagitan ng salita ni Jesus. No? At walang anumang nalikha nang hindi sa pamagitan niya ni Jesus. Nasa Kanya ang buhay. Ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. So everything is made by Him, for Him. No? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, if we want eternal life, we should know Jesus Christ. And, mga mahal ko kapatid, sa totoo lang po, no, kung mag-umpisa po natin kilalanin si Jesus ng mas malaliman, yung eternal life,
nag-uumpisa na sa lupa pa lang. Amen. Because you have the promises of God in your life. You have assurance of God in your life. You have His Holy Spirit in you. No? Kaya eternal life, dito pala nag-uumpisa na yan. Hindi natin kailangang antayin yung kamatayan bago natin maranasan yung langit. Dito pa lang pwede mo nang maranasang kurot ng langit. Dahil sa praise and worship, di ba, naranasan natin ng Panginoon. Amen po ba? Ayan po. Let us look sa example and sa life mission ni Pablo. Dito po sa Philippians chapter 3 verse 8 to 11. This is the life mission of Pablo or ni Paul, to know Christ. And actually, tignan nyo yung title sa Bible nyo. Yung title ng ng passage na yan. Ano yung title niyan? Anong title? Nakita nyo ba? Yung pinaka-passage lang. Hindi yung pinaka-buong chapter. Walang title dyan. Anong title sa'yo, ate? All for Christ? Ang tunay na pagiging matuwid? Alam niyo sa Bible ko, ang passage na yan is the goal of life. Yan. The mission of life or the goal of life. Yan yung pinaka-title niyan. So ito yung pinaka-the goal of life ni Pablo and maging goal of our life also. Okay? So ito yung sa kanya. Sa verse 8, I count all things to be lost in view of my surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Tignan po muna natin kung ano yung pwede niyang malos sa buhay. Ano yung kanyang mga tinalikuran. At ano yung pwede rin nating talikuran para lamang makamit or makilala pa si Jesus. Sino po ba si Pablo? Si Pablo po ay top Pharisee sa buong Israel. And siya ay nag-aral under Gamaliel. Si Gamaliel po is napakataas po niyan na guro. Para ka nag-aral sa top na professor sa buong mundo. No? So si Pablo, sa panahon po kasi nila, iisa lang po yung government and yung patriarchal religion. Ibig sabihin, kung mataas yung position mo sa church, mataas din position mo sa gobyerno. Part siya ng tinatawag na Sanhedrin. Yung Sanhedrin is ito yung gobyerno, parang sila yung mga senador. Pero sila umaabot ng nasa 300. No? Sila yung nagpapasa ng mga batas, sila yung naglilitis ng mga krimen, etc. Especially pag regarding sa law. Ibig ko po sabihin, si Pablo po mayaman. May pera siya. And politically, meron din po siyang kapangyarihan. Isipin nyo, ito na siguro pinakamababaw rito. Para siyang isa siyang senador, if not Senate President or Senate Minority President. Ganong level po si Pablo. And si Pablo lang po yung binigyan ng seal ng head Pharisee na pwede niyang i-persecute yung mga Christian. Siya lang po yung binigyan ng karapatan na mag-persecute ng mga Christian. Sipin nyo. Para siyang Blue Ribbon Committee, etc., etc. Mataas po ang posisyon niya. But, sabi ni Pablo, tinuring niya yung mga bagay na yon ay walang halaga. Sipin nyo yun. Tayo po ba ano lang po yung tinatalikuran natin? Para po makamit si Jesus, cellphone lang naman. Talikuran mo muna yung cellphone. Talikuran mo natin yung cellphone natin para magbasa ng salita ng Diyos. Si Pablo, he created a new life. Totally, tinalikuran niya yung dati niyang buhay. Hindi na rin nga ito nakapag-asawa eh. Para lang makamit si Jesus. And for him, it is a surpassing value. No? For whom I have suffered the loss of all things. He lost all things, but he count it rubbish para sa kapalit yung makakamit niya kay Jesus Christ. Amen. Talon tayo sa verse 10. Titignan rin natin sa Tagalog to. Verse 10, his life goal or his life mission is to know Him. No? Sa verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Ibig sabihin po nito, makilala niya si Jesus at maranasan. Yan yun eh. Hindi lang siya know eh. Dalawa, to know Him and experience the power of His resurrection. Dalawa, know Him at maranasan siya.
Ano ibig sabihin nito? Gusto niyang maranasan na mamatay at muling mabuhay para kay Jesus. Yan po ibig sabihin niyan. So, tignan natin naman yan sa Tagalog, Ate Angelo, Pastor Angelo. Okay? Sa 8 tayo. Ayan. Okay lang po ba mga kapatid, basahin natin to? 8 hanggang 10. Maganda po kasi. Sige po, ready? Read. Lahat ng yan, lahat ng bagay. Makamtan ko lamang si Kristo. Isa sa Kanya. Kay Kristo. Sa magitan ng verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Kapatid, kayo po, tayo po, ano po ba ang ating hangarin? Ano po ba ang ating hangarin? Higit ba yung mas mahalaga kaysa makamit mo si Kristo? Higit ba yung mahalaga kaysa makilala mo ng lubusan si Kristo? Kaya hamon po sa atin to make knowing Christ our life mission. Tingnan natin yan. Ayan. Make it our life mission is to know Christ. No? Know Him daily. Know Him kahit tayo ay nagsasuffer. Know Him in our own circumstances because knowing Him is loving Him. Ito po ang hamon. Kilalanin mo si Jesus. Sa bawat araw ng buhay mo, kilalanin mo si Jesus. Nasain mo makilala si Jesus. Ito nga po, natutunan ko sa misis ko, kay Michelle. Pagka may mga dumadaan na bagay sa kanyang buhay, maaaring pagsubok, or kahit ano man sa kanyang buhay, sinasabi niya, Lord, ano pong tinuturo mo sa akin sa panahon na ito? Ano po ang nais mong ipakilala sa akin sa panahon na ito? Kaya nga po sabi rin sa atin ni Kuya Darwin, na paano nagpakilala sa iyo si Jesus sa week na ito? Di ba? It is really important. Know Him. Kung nakilala mo siya bilang guide mo, kung nakilala mo siya bilang provider mo, maybe ngayon, makilala mo siya bilang Lord mo, bilang Master mo. Yan po yung topic ng discipleship noong nakaraan. Because ibig sabihin ng pagiging Lord, pagiging Master, siya po yung may-ari sa buhay mo. Know Him. In deeper level, sa bawat araw, wag kang papayag na kilala mo lang siya bilang tagapagligtas mo. Know Him in deeper level. Basic lang, ano po yan? Step 1 pa lang po yan. Know Him as Savior, una po yan. Pangalawa, know Him as Provider, pangalawa po yan. No? Una yun, pangalawa provider, pangatlo naman po is you know Him as Lord. Yan na po yung third level, no, bilang Master. So, ngayon naman po, how to know Christ deeply. And actually, this is the last slide. Last part na po ito. Parang bilis si Pastor, ah. Ayan. Ito po yung mga nasulat ko. Because, habang ginagawa ko to, I'm thinking, Lord, paano ka pa ba makikilala pa ng mas malalim? Siyempre, experience Him. In regards to experience, it differs kasi sa iba't ibang tao eh. Iba-iba yung experience nila kay Jesus eh. Pero meron din pong mga experience na ang tingin ng iba ay negative. Halimbawa, pagka na-experience mo si Jesus na ito, sinasabi nila, Pastor, gusto ko po ma-experience si Jesus, mag-retreat tayo. Or maybe, iniisip ba natin na kailangan pa natin pumunta sa Planet Shakers bago natin ma-experience si Jesus? Kailangan pa ba natin ng retreat? Kailangan pa ba natin ng
lagi ng praise and worship para ma-experience si Jesus? Tignan po natin kung ano po yung mga ways kung paano po natin ma-experience si Jesus. Hindi po dinidiscourage na pumunta ka sa retreat, pumunta ka sa concert, no? But hindi lang po yung mga ways para ma-experience si Jesus. No? Baka kasi hindi kailangan na umattend ka sa praise and worship, pumunta ka sa event, hindi po yan kailangan. Baka kasi mga mahal ko kapatid, minamahal na natin yung praise and worship kaysa yung worship natin. Are you with me? Prone po tayo rito. Ma-inlove tayo sa music, sa ganda ng music. Or ma-bless lang tayo pag yung nagpapaawit, is yung paborito nating nagpapaawit. Diba? Maybe wino-worship na po natin yung worship kaysa dun sa dapat paglaanan ng worship. No? More than experience, have personal revelation of Christ in your life. Yan po ang kailangan natin gawin. So, paano ba pwede ma-experience si Jesus? Biblically. So, syempre, praise and worship. May experience natin ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, ina-encourage po na pupunta po tayo sa simbahan. Kasi po, pag nandirito po tayo, malakas po tayo. No? Kasi nandirito po ang Espiritu ng Panginoon. Well, nandirito rin po ang Espiritu ng Panginoon sa ating sarili. But, sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang bayan. No? So, kung tayo po ay corporate, sama-sama po nag-worship, tiyak po na nandyan ang Panginoon. Sinasabi rin po sa kanyang salita na sa 2 o 3 taon nagkakatik po sa kanyang pangalan, naroon din po siya sa ating kalagitnaan. Kaya po, kung tayo ay nalalamig, tayo po ay nanghihina, punta ka lang po sa simbahan. Lalakas ka. Huwag mo pong hayaan yung sarili mong nanghihina. Defeat yan. No Christ. No? Pag defeated po tayo, mahina po tayo. Ang inaalam po natin lagi tungkol sa mundo. Nawiwili po tayo sa pagpe-Facebook, sa mga chismis maybe, or sa mga alalahanin sa buhay. No? So yan, praise and worship. Ikalawa po is prayer. No? Again, in regards sa prayer, hindi po siya one-way communication. It is two-way communication. So, when you pray to God, wait for Him. He will reveal Himself. And kadalasan, hindi mo na kailangan mag-antay ng matagal. Pag may tinatanong ko kay Lord, sumasagot po siya. Sumasagot po siya. I hope and I pray na maranasan po ito ng bawat isa. Usually, in vision, kunyari, magpipray ka, tapos tatahimik ka sa Panginoon, magpapakita siya ng vision sa'yo. Kung anong kailangan mong gawin. Di ba? Ang galing ni Lord. Ang galing ni Lord. Because, si Lord, ano lang siya, nagbibigay rin siya ng mga strategy sa atin. Kung ano mga kailangan mong gawin sa life mo, sa career mo, maybe sa relationships. Panginoon, may family problem po kami, ano pong kailangan kong gawin? Lalapit ka sa Lord. Pwede mo siyang maranasan in prayer. Yun din po, yung mga speaking in tongues. Kung may narinig po kayo minsan na parang nagsasalita ng ibang lengguwahe, pwede niyong pakinggan, pero wag po kayo matatakot. Kasi po, yung prayer po na yan is yung espiritu nung nag-speaking in tongues, kumakusap sa espiritu ng Diyos. Yun po yun. So, pwede rin po dyan maranasan si Jesus. And, nandyan din po yung fasting. No, pagka nagpa-fasting po tayo, sobrang nararamdaman po talaga natin presence ng Lord. Humihina po yung distractions, yung gawa ng laman, at lumalakas po yung spiritual natin. So, nandiyan din po yung fasting. And ito naman po yung mas personal sa akin. Gusto kong i-share sa inyo, mas personal sa akin. Ito muna, yung personal sa iba, nature. Sino rito, pag nakikita niyo yung ganda ng nature, pinapasalamatan niya lagi si Lord? Di ba? Pag nakikita mo yung nature, Jesus, thank you. Hallelujah. Sino rito, pag nakikita niyo ganda ng nature, para siya tumataas yung balahibo niya. And tumitingin siya sa Diyos na gumawa ng lahat ng ito. Pwede mo rin maranasan si Lord sa nature. Kasi nga po, sabi sa awit, yung mga kalangitan yung mga bituin sa kalangitan, walang tigil sa pagsasabi ng kadakilaan ng Diyos. Yan yun. As if sinasabi ng mga bituin, may lumikha sa amin, dakila ang lumikha sa amin. Ganyan. Ito naman po sa akin personally, and baka makarelate po tayo, I hope. I experience Christ deeply pag dumadaan ako sa pagsubok. Sinong nakaka-relate, nakakaranas? Para po sa akin, mga mahal ko kapatid, pagka ako'y dumaraan sa mga mabibigat na pagsubok,
doon po talaga sobrang potent si Jesus. As if, isang salita mo lang, alam mo nandyan siya. Ganun po talaga. Yun po kasi ang katotohanan. He is near to the broken-hearted. Hindi lalayo si Jesus, especially sa panahon na kailangan mo siya. Ang mga teacher, hindi umaalis yan pagka may exam. Pwedeng umalis yan pagka merong nagre-report ng kaklase mo. Pwedeng umalis yung mga teacher. Pwedeng umalis yan pagka merong discussion, may groupings kayo. Pero hindi yan aalis pagka may exam. Or maybe magtatalaga yan siguro ng nagbabantay. Pero habang nag-e-exam, dapat nandiyan ang teacher. Kailangan niyang bantayan habang nag-e-exam. Ganun din po. Habang tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, lalong malapit po ang Panginoong Hesus sa atin. Masabi ko po sa akin, hindi sa gusto ko ng mga pagsubok, pero tuwing dumadaan po ako sa pagsubok, doon po nale-level up yung aking pananampalataya. Doon po nale-level up yung pagkakilala ko sa Panginoong Hesus. In the past 2 months po, nito pong dumaan po kami sa, yun nga po, nanganak po ang aking asawa, dumaan po kami sa mga pagsubok. Siguro po, sa mga susunod na panahon ko na lang i-share kung ano po yung mga pagsubok na yun. No, but, those challenges po, nagbigay po sa akin ng deeper knowledge of Christ. Amen. Hallelujah. Yun po. Kaya nga po sinasabi sa Santiago, buksan po natin, chapter 1, verse 4 to 7. Tingnan po natin yan. Yan. Ay, ito pala, sa 3, yan. Ayan, 2 pala, 2. Okay. Sabi rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya po pala, let us count it all joy pag tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Hindi po totoo na yung binibigay sa yung pagsubok kaya mong lampasan. Ang katotohanan po niyan, kaya mo lang lampasan yung pagsubok pagka nagtiwala ka sa Diyos. Kasi kung ibibigay sa yung test nang kaya mo naman lampasan ng sarili mo, bakit pa binigay yung test? Sa totoo lang po mga mahal ko kapatid, pag yung test po na yan, nilampasan mo nang hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, dadaanan mo lang ulit yan. Para kang bumabalik sa grade 2. Ang kailangan mong gawin mga mahal ko kapatid, is magtiwala ka sa Diyos. Kasi ang ibibigay sa ng Diyos, kung ikaw ay nasa level 3, ang ibibigay sa yung pagsubok ng Diyos level 4. Kailangan mo yon kasi papatatagin niya yung pananampalataya mo. Para kang nag-gym. Kailangan na tinatawag na overload. Resistance overload para lumaki yung muscle mo. Ang ginagawa po ng mga weights na yan, tinitear down niya yung mga muscle mo para sabihin ng muscle mo, uy, nasira tayo, kailangan nating bumuo. Pag mabubuo tayo, dapat mas malakas na tayo. No, kaya mga mahal ko kapatid, kung tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, pasalamatan mo ang Diyos. Samantalihin mo ang pagkakataon ng pagsubok upang makilala mo pa ng mas malalim ang Panginoong Hesus. Because ang purpose ng buhay ng tao, hindi yung maging masaya ka, hindi yung maging komportable ka, pero makilala mo ang Panginoong Hesus. Opo, sa kasiyahan man o kalungkutan. Opo, sa kagaanan man o kabigatan. Yun ang pinaka-purpose niyan. So, mga mahal ko kapatid, kung makikilala mo ang Panginoong Hesus sa iyong suffering, suffer more. Kung makikilala mo ang Panginoong Hesus sa suffering, suffer longer. Kung ma-acknowledge mo ang Panginoong Hesus sa suffering, suffer with thanksgiving. Purihin naman po natin ang Panginoong Hesus. Because the very call of our Christian life is to call Him, is to know Him, is to be according to His image. Yan po ang pinaka-purpose po natin. Nasa panahon po tayo ngayon na tinatawag na sanctification, kung saan pinagpapaging banal po tayo ng Diyos araw-araw. Sa dulo po ng ating lakbayin, nandun po yung tinatawag na glorification. Luluwalhatiin po tayo ng Diyos kung paanong luluwalhatiin din po ang Panginoong Jesus. Yun po ang dulo niyan. Kaya hindi po tayo pwedeng umabot sa glorification without
sanctification or suffering. Without molding. Uhubugin po tayo ng Panginoong Yesus. Know His Word. Ito po siguro yung pinaka-practical na way kung paano po natin makikilala ang Panginoong Yesus. Know His Word. If we want to know Jesus deeper, know His Word deeper. Amen? Pero, dahil shallow lang, mababaw lang yung pagka-know natin sa Kanyang Word, magpapakilala ba si Jesus ng mas malalim? Hindi po. Bakit magpapakilala ang Panginoong Hesus ng mas malalim kung mababaw lang ang ating effort at pagkaalam sa salita ng Diyos? Kung hindi po tayo seryoso sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po tayo nagpupuyat. Pero nagpupuyat tayo sa mga ibang bagay, sa live selling. Pag nagmamind tayo, kaka 8-8 lang sinagpuyat ng 8-8. Magpapakilala po ba sa atin ng Panginoong Hesus? Kung di po tayo seryoso, nakilalanin natin siya. Ang kaaway, Satanas, seryoso na sirain tayo. Pero tayo hindi seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang step 1. Know His Word. We need to know His Word. Pagkaalam na po natin ang salita ng Diyos at confident na po tayo sa Kanyang salita, ito na po ang kailangan natin gawin. Kukuha ka ng bagay sa Word of God. Ang next mong gagawin, pangahawakan mo to. Hahawakan mo to at tatayuan mo ito. Yun ang kailangan mong gawin. Panghawakan mo ito at tatayuan mo ito. Halimbawa, dumadaan ka sa persecution. Sa sobrang tindi ng persecution, sinasabi ng pamilya mo, ng mga kamag-anak mo na nagkristyano ka pa, banal-banal ka pa, mga kaklase mo, kaibigan mo, panghawakan mo, Matthew chapter 5 verse 12. Diba? Magalak ka kapag ikaw ay sinusubok at pinagsasabihan ng mga bagay na pawang kasinungalingan sapagkat dinaragdagan lamang nilang iyong kayamanan sa langit. Panghawakan mo yan. Pag nalaman mo yung Word of God, know the Word of God, panghawakan mo yung Word of God. Dalhin mo kahit saan ka pumunta yung Word of God, tayuan mo yung Word of God. Yun yung kailangan mong gawin para ma-know mo si Christ ng mas malalim. Paano mo makikilala si Jesus using this method? Makikilala mo siya ng mas malalim dahil tutuparin niya yung kanyang pangako. Amen! Na-experience ko po ito. High school po kami. Ito po yung panahon na mahirap po talaga yung buhay. Yun po, sila papa po nasa Pasig, si mama po nasa ibang bansa. Si mama nagpapadala per week ng mga nasa 5,000 to 7,000 per week. Lahat po kami nag-aaral, college. Ang nangyari po dito, yung huling sinaing na. So, sa lalagyan namin na sinaing, huling sinaing na. So, sabi nung tito ko, wag mo ibubuhos lahat. Sinaing ko lahat eh. Binuhos ko, kinuha ko yung lagayan, tapos binuhos ko sa saingan. Sabi ng tito ko, wag mong ibuhos lahat. Pag binuhos mo yung lahat, hindi na yung malalagyan. Narinig nyo na yung mga ganon? Hindi na yung malalamnan ulit. Kung narinig nyo na yun, mga ganon siguro yung mga ano. Sabi rin sa tito ko, di po ako naniniwala, malalagyan po yan. Ang pinanghawakan ko na salita nun is sa Romans chapter 10, verse 11. Sino mang nananalig sa kanya hindi malalagay sa kahiyan. So sabi ko, Lord, sabi ko sa tito ko, hindi yan mawawalan ng laman eh. So, kinahapunan, yung tatay ko dumating, may dalang 5 kilong bigas. Kaya hindi mo nakikilala si Jesus ayon sa kanyang salita, mga mahal ko kapatid, kaya hindi po natin nakikilala si Jesus ayon sa kanyang salita kasi hindi naman natin alam. Kaya di ba? Hindi rin natin pinanghahawakan. Panghawakan mo yung salita ng Diyos, mga mahal ko kapatid. At makikita mo kung paano mag-unfold yung kanyang pangako. Tuto pa rin niya yung kanyang pangako. Hindi po sinungaling si Lord, kagaya ng tao. Hindi po siya makakalimutin. Gagawin niya po yung kanyang pinangako. Kailangan mo lang panghawakan at tindigan ng kanyang salita. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah! Papuri po sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Papuri po sa iyo, Panginoon. Ito na po kasi yung pinakamahalaga, how to know Christ deeply. Wala pong saysay itong araw na to kung hindi po natin i-apply yung ating tutunan. So, experience Him, know His Word, hold and stand on His Word. And finally, ito yung pinaka-importante para maranasan po natin si Jesus ng mas malalim. 1 John chapter 2, 3-5.
We know that we have come to know Him if we keep His commands. Tingnan na sa Tagalog, baka mas maganda yung bitaw. Yan. Sige nga po, sa 3 tayo. Okay lang po ba sabay natin basahin? Yung may mas malakas. Sige. Ready? Read. Ngunit hindi naman ay okay na. Malinaw po ba mga kapatid? Nakatitiyak tayo na kilala natin siya kung sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Yun po. Yun po siguro yung ika-4 na bagay kung paano po natin makikilala si Jesus deeply. Obey God kahit mahirap ibigay yung obedience. Obey Him. Kahit biglaan, kahit on the spot, obey Him. Kasi po, pagka ikaw po ay sumunod sa Panginoon, maranasan mo yung fullness of joy. Amen po ba? There is fullness of joy in listening in the Word of God. There is joy in listening in the Word of God, but there is fullness of joy in obeying what you have heard in the Word of God. Kumbaga, pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Diyos, ang saya di ba? Even itong nararamdaman nyo ngayon nakikinig kayo ng salita ng Diyos, masaya yung pakiramdam nyo. Puno yung tangke nyo. Yung faith nyo, puno. Pero yan, mga mahal ko kapatid, is only 50% of joy na pwede mong matanggap pag ikaw ay nag-umpisang sumunod kay Jesus. Pag nag-umpisa mong sundin yung napakinggan mo, 50% pa lang yan. Yung fullness of joy comes after obedience. It is really amazing once you obey God. It's really amazing once you obey God. It's really amazing once you obey God. Nakaka-amaze lang po mga kapatid. Nag-work pa ako neto dati sa Techno Hub, sa QC, UP Ayala Techno Hub sa QC. God impressed on me na mag-share sa jeep. Mag-evangelize sa jeep. So, dahil ako, naninigurado ko si Lord ba yung nangusap, sabi ko, Lord, paano mag-share sa jeep? Mabilis lang yung biyahe. No? Mabilis lang yung biyahe na to. Mula sa, Eastwood, malapit na po ako papunta sa, sa Cubao. Alam niyo po kung ano nangyari? Habang bubiyahe, yung usually clear na kalsada naman, may ginagawa. So, bukod sa traffic, may ginagawa. Lord, matatagalan pa. Okay, mukhang mag-share ako. Sabi ko, pero Lord, ano po ito patok na jeep po ito maingay. Nagtataka ko, biglang nawala yung ingay. Sabi ko, Lord, tinanggalan mo ako ng dahilan So, mula dun sa command, kailangan mong gawin yung obedience. No? So, nag-share ako, glory to God. Alam nyo, after ko mag-share, sobrang saya ng puso ko. Sobrang saya ng puso ko na I am able to do that for His sake. Because yung fullness of joy nasa obedience. So start, ano ba yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ni God? Start to obey it. Minsan mahirap siya ibigay, pero yung pinakamahirap maibigay sa Diyos, yun yung pinakamasarap na samyo para sa Panginoon. Yun yung pinakamabangong samyo. Yung pinakamahirap itaas, ipagpasalamat, yun yung pinakamabangong samyo para sa Panginoon. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Tunay lang po nating kilala si Jesus, ay tunay lang po nating minamahal si Jesus kung siya po ay ating kilala. Amen po ba? At yung pagkilala po natin ito, hindi lang dapat tuwing linggo. Sino ba rito nakikipagrelasyon sa kanyang asawa tuwing linggo lang? O kaya nakipagrelasyon sa kanyang boyfriend or girlfriend tuwing linggo lang? Wala po, di ba? Or sa kanyang mga anak na tuwing linggo lang. Bakit si Lord? Tuwing linggo lang. Tuwing linggo lang natin siya wino-worship. Tuwing linggo lang tayo nagdi-deep dive sa kanyang salita. Ito po,
dapat ay araw-araw. Tuwing linggo lang natin naranasan sa kanyang presensya, ito po dapat ay araw-araw. Sapagkat si Lord, hindi lang po siya nasa simbahan. Si Lord ay kasama natin saan man tayo pumunta. Si Lord ay isang person na nais na magpakilala sa atin. Know Him more. Yung pangako niya, yung treasures niya para sa atin ay abounding. Hindi mo na-imagine. Kailangan mo lang umupo, maglaan ng oras. Kailangan mo lang tumayo sa kanyang salita. Tayo po'y pumikit sa oras na ito. Oh, Jesus. Sabi po sa aking pinag-aralan, Panginoon, to be loved is to know. To be known. And na-amaze lang po kami, Panginoon, na bago mo pa sabihin na mahalin ka namin, na bago mo pa sabihin manatili kami sa iyong pag-ibig, una mo na kaming minahal. Hallelujah. Opo, Panginoong Isus. Kilala mo nga kami by our names, Panginoong Isus. Hallelujah. Kilala mo kami by name. You know our weaknesses. You know our strength, oh God. You know our circumstances, our suffering, and you know what we need bago pa man po kami lumapit sa iyo. Tunay nga po, mahal mo kami dahil kilala mo rin po kami. Salamat po sa iyong pagmamahal. Na bago mo pa kami atasan na mahalin ka namin, una mo na po kaming minahal. Opo, Panginoon, sabi mo po sa iyong salita, alam mo po, kilala mo po ang bawat bituin sa langit. Bilyong-bilyong bituin sa langit kilala mo. At bawat isa sa kanila hinahawakan mo sa iyong mga kamay. Bawat isang nawala sa kanila. At sinasabi mo rin po, Panginoon, alam mo ang bilang ng aming mga buhok. Kilala mo kami, Lord. Mahal mo kami, Lord. Lord, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagmamahal. We are amazed, Panginoon, how you love us, Panginoon. We are amazed. We are amazed. I am amazed by you. I am amazed by you. I am amazed by you. How you love me. I am amazed. So hindi natin by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Oh, how deep, how great love for me. Let us sing how wide, Lord, how wide, oh, how wide, Lord, how deep, Lord, how deep, Lord, how great has your love for me. Lord, how deep, how deep, oh, how deep, oh, Lord, how great, how great
Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, as long as we live, as long as we live, as long as you let us live, as long as you believe in us, we will live in search for more of you. Lord, reveal yourself to us, Lord Jesus. Our treasure is in you. Actually, God, our treasure is you and you alone. Yes, Lord. Oh, Lord Jesus, we worship you. Our joy, Panginoon, is in you. Reveal yourself to us, Panginoon. Yes, in joy. Yes, in suffering, Panginoon. Reveal yourself to us. You are our God. Yes, Lord. Reveal yourself to us in health, in sickness, in life, and maybe in death, oh God. Magtitiwala kami sa iyo. You hold our life in your hands. Reveal yourself to us, oh God. We cannot live long without knowing you more, Panginoon. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, it is you, it is you, it is you who we long for, Panginoon. It is you, Panginoon. Ikaw mismo yung aming hininga. Lord, we are tired, Panginoon, to know you sa storya lamang. We are tired, Panginoon, to know you sa mga patotoo lamang na ibang tao. And we are tired to know you, Panginoon, sa libro lamang. We want to know you personally. So come in our lives, oh Jesus. Come in our lives, Jesus. Reveal yourself to us, Jesus. The Lord is calling you to go in front right now. Sa mga nais na makilala pa ang Panginoong Yesus. I-open ko yung harapan. If you want to be prayed for, the Lord is calling you. Mga pastor, i-lay hands po natin ang ating mga kasama. The Lord wants to reveal Himself to you. Open your heart to Him. He is calling you for deeper relationship with Him. He is calling you to go all out in the deeper water. Do not settle for the shallow water. Go deeper with God. Start it right now. Start it right now. Lord, sabi ng Panginoon, ikaw ay mananampalataya, nasa iyo ang Panginoon. Hear my
talk to God. Jesus is near to you. Talk to Him. Open your heart to Him. Lord, I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. Sabi ng Panginoong Yesus sa Revelation, ako ay kumakatok at nakatayo sa labas ng pintuan. Sino mang magbukas ay papasok ako sa kanyang puso at kakain na kasama niya. Panginoon, as they open their hearts to you, Panginoon, reveal yourself to them, O God. Kaibig-ibig na Diyos. And we know, O God, as we know you more, we will fall deeper in love with you. Hallelujah. Hallelujah. We are amazed by your love. We are amazed by your love. Hallelujah. Bless po mga kapad kong ito. Bless po mga kapad kong ito. Bless this man. Bless your Jesus, you're our living hope. You're our assurance. Amen. You're our only confidence. Amen. And Yes, in you you, Panginoon, ipagkakatiwala namin ang aming future, Yes, God. ang aming treasure, ang aming buhay. Yes, Lord. Sapagkat ikaw lamang aming Panginoong Yesus, My kay ibig-ibig God, na my Diyos, Lord. ang karapat dapat. Lord, may you become more real day by Yes, day in Jesus. our lives. Yes, Sa pagising pa lamang namin sa umaga, Yes, inaawitan Jesus. ka. Sa pagbangon namin, sa aming pagkain, sa aming pag-inom, sa aming paghinga, may we not do anything na hindi ka pinapasalamatan, Yes. na hindi dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Yes. May you become real and real in our lives. Makumpleto, mabuo, the perfect image of Christ in our Yes, lives that you have planted in us. I pray, I pray, I pray, I pray, I pray, I pray. To you alone is all the glory, To you alone, all the Lord. praises. Hallelujah. Aming Diyos. Hallelujah. We love you, we thank you, Panginoong Yesus. Amen. Love you, Lord. Amen. Amen. And amen. And amen. Nakakaupo po tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We love you, God. Thank you so much, Panginoon. We love you, God. Thank you so much, Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.